Hello mga adventurers and viewers! Narito tayo ngayon sa surfing capital of the North, ang San Juan, La Union. San Juan, La Union is more than just a beach destination. It's a place rich in history, culture, and unforgettable experiences. Located along the west coast of La Union, facing the West Philippine Sea, San Juan has evolved from a quiet fishing town into one of the country's most iconic travel hotspots. Perfect ito for chill vibes, surfing, food trips, and nightlife. Before we continue, let's give a loud shout out to Ma'am Mylene Asusano, Ma'am Charlotte Nicole, Sir J.M. Sekwaten, and Sir Ronnie Boeing. Thank you po sa inyong comments from the last episode. Noong unang panahon, ang San Juan ay isang simpleng coastal town na ang paunahing kabuhayan ay pangingisda at agrikultura. Over time, naging mahalagang bahagi ng local life ang dagat, hindi lang bilang source of livelihood, kundi bilang sentro ng komunidad. Fast forward to the late 1990s and early 2000s, dito nagsimulang madiskubre ang consistent waves ng Orbistondo. Local surfers and foreign travelers started coming and slowly, San Juan became known as the surfing capital of the North. Ang dating tahimik na bayan naging vibrant surf town, puno ng hostels, cafes at surf schools. Hanggang ngayon, ang surf culture dito is not just a sport, it's a lifestyle. Pero teka, ano-ano nga bang dapat dalhin? Sunblock, sunglasses, cap or hat, swimwear, extra clothes, water bottle, waterproof pouch. Of course, hindi kompleto ang LU trip without surfing. Perfect siya for beginners hanggang advanced surfers. Best time to visit ay during amihan season, that's the month of October to March. Dito pinakasolid ang waves. Kung beginner ka, don't worry. Maraming surf schools like San Juan Surf School at La Union Surf School. They offer lessons with instructors, super beginner friendly. San Juan is also known for its creative food scene. What used to be a simple coastal town is now filled with artistic cafes and restaurants, each with its own unique concept. From local Filipino dishes to international flavors, the food culture here reflects the diversity of people who visit and stay. Kung hindi ka naman magsisurf, don't worry, marami pang pwedeng gawin. Narito ang beach chilling and sunset watching. Sobrang ganda ng sunset dito. May kayak din sila dito. Paragliding. At ito ang di mo pwedeng mamiss na side trip. Explore natin ang pottery sa Tabuk, San Juan. Ayan mga adventurers and viewers, so ngayon, nandito pa rin tayo sa San Juan, sa bandang Tabuk, San Juan, La Union. At i-explore naman natin ngayon yung mga pottery na pinagmamalaki nila dito. So nakikita natin sa aking likuran, napakaraming iba't ibang uri ng designs ng mga pots. Pwede mong tamnan. So para sa mga plantito at plantita, dito, pwede kayong bumili dito sa may Tabuk, San Juan. Yan. Meron din sa kabila. Actually, dumami na nga ito kasi nung college ako, konti pa lang ito, pero ngayon siguro nag-start ng pandemic. Opo. Welcome to Barangay Tabuk, ang puso ng Panagdamili, isang centuries-old pottery tradition.
Panagdamili is the Ilocano term for the traditional art of pottery making, specifically the process of molding red clay into earthenware. And take note, hindi lang ito basta display. Pwede kang sumali sa hands-on workshop. Imagine, ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong palayok. So ang ginagawa ni tatay ngayon ay dalikan or yung traditional stove. Pwedeng gumamit ng uling po, no? Ilalagay lang. Ano ng mais? Mais, ganyan. Kahit ako yung ready. Ayan. Parang nakaka-excite naman ko. Matrabaho din po, ano? Matrabaho kami. Yan, si tate. Anong pangalan mo, tay? Rogelio Purpose. Ayan, si tatay Rogelio. Yun yung mga naunang ginawa niya, pulido. Yung mga dyan. Ang cute. Dito na po lumalabas yung ano yun, no? Usok na. Grabe ang skills ng mga local artisans dito. Generations na nilang ginagawa ito. Passed down from parents to children. Talagang buhay na buhay. Jars, bricks at even modern lamps. Traditional meets contemporary vibes. At hindi biro ang history, may mga potters dito na umabot ng 100 years old, living proof na talagang buhay ang tradisyon. So next time na pupunta kayo ng La Union, don't just serve, immerse yourself sa culture, support local, learn something new, at syempre, enjoy every moment. Yan, so ito yung pinakauna. Binungkal nila ito, tapos ibababad daw sa tubig, and then para maalis yung mga bato. Okay. Ngayon, ipapakita naman ni Ma'am Remedios kung paano gumawa ng anong gagawin nyo ngayon? Ganggi. Oh? Ganggi. Ganggi. Ayan. Sanay na sanay si Ma'am Remedios. Ang galing. Parang ang dali po sa inyo. Okay na po yun. Ilang minutes lang yung pagkakaano ni madam. Okay. Pero papatuyuhin pa. Ganun din po, iaabot din ng ilang araw. Hindi mga kwan lang sa mga 2 araw lang. Okay, ay nakatatlo na agad in 5 minutes na tayo. Papaaraw na lang. Okay, sige po. Papaano para makatulong yung araw na mabilis matuyo. Okay. Sige lang po. Ayan, so yung ginawa kanina ni Ma'am Remedios, ganon, unang step daw yun. So, meron silang pugon dito sa, pugon po no, tama? Opo. Kung saan ang last step Paano po lulutuin yung mga parts na yan. So, ngayon, kasama naman natin si Sir Froilan, napakabait na ano. Walang ano yung magpapa-interview siya on the spot. So, yan, dito nilalagay.
Mga ilang pots po ang nailalagay dito? Depende sa item sir. Yung size niya, no? Depende sa size Pagka niya. mga ganyan, yung maliliit na ganging, kaya 800 pieces. 800. Tapos hanggang kailan saan po yung naabot niya? Hanggang dito lang po sir. Kasi paglagyan pa ng kahoy sa ibabaw. Yung kahoy yun yung pong takip. Para maluto yung sir. Ay, Kailangan lagyan siya ng kahoy para maluto yung Oh, okay. So, andun na po yung mga finish, ano? Ako naglalabas mo ako, nagbibilad. Ito na yung last step kung saan pinapatuyo na. Yan. So ayan si Sir Froilan. Maglalagay na ulit sila. Gaano na po katagal yung business niyo na ganito, Sir Froilan? Tagal na sir. Bata pa kayo? Yung misis ko, simula nung bata pa sila. Oo. Ito na yung hanap buhay nila. Kasi pagkatapos siyang mapintit, i-air dry din natin mga 24 hours pagkamay. Saka natin babawasan dito sa ilalim. Opo. Yan. Tapos kukuskusan ng itong ayan. Opo. Ay, ganyan Bawas ang pang... natin. Opo. Tapos saka gagamitan ng bato. Para kuminis. Kuminis. Oo. Lid ang tawag namin dito. Pagka nalinis na siya, ganyan, i-air dry natin. Ulit, pagka medyo hindi na siya basa, pwede na nating anuhin ng plastic. Plastic naman. Para mas malinis siya. Okay. Ito kasi medyo basa pa eh. Kaya natin ng plastic. Para luminis dito sa ilalim. Okay. Then, pagka medyo pumuti na siya, pwede na siyang ibilad sa araw. Pwede na rin siyang lubugin. Okay. Sa isang ano po, kunyari sa isang araw, mga ilang ganito ang nagagawa ninyo? Kung dire-diretso na ganyan ang gagawin sir, walang ibang item, nasa 250. 250. Sa Okay. So may mga orders na rin po kayo nakukuha? lahat po yan, order yan sir. Ay, order. So, Diretso po kasi yan yung pag-order nila kasi yan ginagamit yan panluto ng ng ginto. ginto. Lutuan ng ginto. Okay. Diyan nila nilulusaw yung ginto na Yan lang po Yung ang minimum. gamit niya. Yung lang po sa Oo. ginto lang. Gumagawa ko ng piggy bank. Tapos yung banga, yung lutuan. Apo. Saka mga paso, gumagawa din ako pag may order. Nagpapasalamat kami sa LGU at saka sa DBI kasi andyan sila lagi na nakasuporta sa amin. Nagpapasalamat tayo kay Sir Froilan sa time nila. Na-istorbo na nga natin sila. Sabi ko 5 minutes lang pero Walang problema, okay. thank you so much, Sir Froilan. One of the best things about San Juan is the people. Makita mo dito ang mix of locals and travelers from all over the world. San Juan La Union is not just about waves or food. It's about the experience. It's where you slow down, reconnect, and enjoy the simple things. The sound of the ocean, the warmth of the sun, and the energy of the community. Of course, gusto naman po namin makapag-relax naman po before our midterms exams next week. So, makapag-relax naman kahit konti and makapag-unwind din. Since stressful po sa school, madaming schoolwork, so parang ito na lang yung time namin na mag-relax. Tapos, yung nature, kasi sa Baguio, laging bundok lahat. So, parang bagong scenery. We appreciate yung mga people na dumadayo dito, especially from Manila or mga other provinces. And sa gas strike naman po, I think it is better na dito na lang muna sila magstay kahit konti. And yung pagstay nila po dito, worth it siya. Ayan. Tsaka yung pagstay nila dito sa LU, yung pag-away nila, since malalapit lang po yung commodities dito, hindi sila mahihirapan na mag-travel kaysa sa mga other places, kumbaga. Ayan, hello po mga ka-adventures, mga viewers. Tara na po dito sa beautiful La Union. And of course, please explore din La Union. Not just the beaches, the falls, the mountains, of course, the beautiful sceneries and the beautiful heritage of La Union. So, I hope kami may time po kayo, pumunta din po kayo dito sa La Union at pakapag-unwind din kagaya po tulad namin. Narito ang travel guide tip ko para sa inyo. Kung magagaling ka ng Metro Manila,
Travel time is around 5 to 7 hours by car or bus. Pwede kang sumakay ng bus from Cubao o Pasay papuntang San Juan, La Union, and then baba ka na ng mismong Orbistondo area. If galing ka naman ng Baguio City, around 1.5 to 2 hours drive lang. So whether you're here for surfing, food trips, or just unwind, ang San Juan, La Union will always have something special waiting for you. Ayan mga adventurers and viewers, if you're looking for a perfect mix of adventure, chill vibes at food trip, San Juan is the place to be. Ako muli si Ben Pong Sila na nagpapaalala na hanggat kaya mo pa, mag-adventure ka na, mag-explore ka, pero kung di talaga kaya, manood ka na lang muna. Dito lang sa Northern Adventures Exploring the North, only on Net 25 Baguio. Don't forget to like, share, and comment for more travel adventures. See you po!